Okay guys, dito tayo ngayon sa Wawa guys. At guys, yan mo guys, magba-Bible study tayo guys. Madilim dito guys, pero maraming tao dito guys. Ano guys, oh. Guys, oh. Ano, madilim guys, pero tabing dagat tayo guys. Magba-Bible study tayo dito guys. Ano guys, brown out guys, pero okay lang. Ang gawain ng Panginoon na hindi mahadlangan ng anumang brown out. Tuloy-tuloy pa rin. Praise God. God bless you po sa ating lahat guys. At mamaya, umpisa na tayo. Tulad niya, di ba? Sino ba nagyayakag dito? Talagang kasama yun sa pagtitiis natin. Bahagi yan ng pagkatawag sa atin. Tingnan pakinggan po natin, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya ng isang halimbawa na dapat ng lubos na tularan. Tama ba? Meron kayong inaanaan. Lalo't gwapo, inaanaan, di ba? Joke lang. So, ibig sabihin, totoo yan, di ba? Kung may hinahangaan kayo, at dapat tularan ay wala. Tinis niya na kahit siya ay tinanggihan, kahit si Jesus Christ ay nireject, kahit si Jesus Christ ay talagang inusig, pero makikita natin kung gaano yung patient ng Panginoon, yung kanyang pagtitiis, pagtsatsaga sa atin, para lamang tayo ay mailapit sa Diyos. Sa nakakarating dito sa bayan ng Nasugbu, naabot ng baha, naabot ng bagyo, naabot ng ulan, naabot ng dilim. Okay? Kahit siya, nabuting. Nabot nga kami ng mag-alauna ng madaling araw para lang magpapatila ng baha, magpapakupa ng baha. Iwan ng pagkakao. May mga tao na nagsasabi na akala namin dito ang Diyos. Ikalawa ay dahil naranasan din namin ang pagmamahala ito ng Diyos. Kaya rin po binabahagi namin ito sa mga katulad ninyo, sa maraming tao. Tatandaan natin, hindi po namin kayo dinadala sa isang paniniwala o relihiyon. Nilalapit namin kayo at binubuksan ang mga kamalayan at para kayo madala sa katotohanan. Walang magdadala sa atin sa katotohanan kundi ang salita ng Diyos na ang lahat ng tao ay magkaroon ng buhay na ipinangako niya sa katiyakan. Kaya nga dapat natin tularan. Alam nyo, kung walang mga apostol na sumunod dito sa Diyos, hindi po ito makakarating sa atin. At salamat sa Diyos dahil ito ay naisalin sa atin, naipasa sa atin na kung kaya ginagawa natin ang lahat ng ito para sa maraming tao. Amen. Para sa kaligtasan ng tao. Okay, tuloy po natin ha. At sabi rito sa 22, hindi siya gawa ng anumang kasalanan. Hindi ho tayo pwedeng baguhin ang relihiyon. Ang pwedeng magbago ng buhay natin kundi si Jesus Christ. Yun po yung ginawa ni Jesus Christ na pagtitiis. Kaya nga siya, hindi siya, kahit nga siya sinampal di ba? Sinampal siya, niluran siya. Ipinapakita niya na si Christ, na ang Diyos nasa kanya, nananasa sa kanya. Siyempre, kung ikaw ay nangangaral ka, tapos ikaw'y nabubuhay sa kasalanan, paano mo madadala ang tao? Paano mo mapapaniwala ang tao? Diba? So, ito yung ginawa ni Jesus Christ. Okay? Sabi daw nagsinungaling kay that man. Hindi siya nagsinungaling. Hindi siya maliit na bangka lang yan. Hindi siya namamana. So, tuloy natin ha. Nung siya isinungaling, hindi siya gumampi ng ito. Siya sinabihan din mo. Totoo po yan, sinabihan. Lasing ko. Isipin ninyo. At pinaratangan ng pero kahit kailanman ang Diyos hindi magkasa. Nung siya insultuhin, sinampal nga siya. Sige talaga, tingnan nyo ha. Ang Panginoon sa sinigil. Walang iba. Hindi tayo madadala ng iba't ibang relihiyon. Kahit parang relihiyon ang pumunta ka sa Mormon,
pumunta ka sa Iglesia ni Cristo, pumunta ka sa Jehovah, hindi ka mililigtas. Jesus Christ. Yun ang dahilan kung bakit ang Panginoon nagtiis. Tatanggapin niya yung parusa. Kung dapat ikaw, kukuhanin mo. Tama ba? Titiisin ng Panginoon. Tayo rin, ano? Gawin din natin magtiis sa maraming tao. Tiyagain natin yung daming tao dito. Tiyagain natin, yakagin. Yakagin natin sila, hilahin natin sila patungo sa Diyos. Tama ba? Ako, 100% nasasabihin ko sa inyo, kung sakali, kukuhanin tayo nun kasi wala tayong takot na dumating sa ganong kalagayan. Bakit? Dahil ang pangako ng Diyos ay totoo. Ano sabi ang pangako ng Diyos ay kanyang tutuparin. Hindi sa lahat, tingnan niyo po. Lahat tayo ay haharap sa Diyos. Ang ating tinutungtungan ito, yan tinutungtungan ni Sandro, mga pasamantala lang nating tirahan niya. Hindi natin kayang dalahin yan. Hindi natin may iwan. Kahit itong relasyon ito, pag namatay, dalhin man na ito sa nicho, wala pa rin. Kailangang mapahalagahan natin ang bawat kaluluwa. Bakit? Kasi yung bawat kaluluwa na nakikita nyo na gumagalaw sa nakapaligid siya sa inyo, ay meron po kumakain. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon si magtitiis, maghihirap, magdurusa. Mula doon sa kanyang salita ay babanggitin niya ang sabi ng salita doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang bugtong na anak, sino yan? Si Jesus Christ. Magtitiis siya, magdurusa, maghihirap. Kailangan natin na itong may pahayag. Hindi tayo pinagpawawalang bahala. Totoo kaya yung sinabi ni Pastor? Totoo kaya yun na sinabi na? Totoo, ayaw nating mangyari. Na, kung kailan tayo magsisisi, kung kailan tayo maniniwala, ay kapag nandun na tayo sa